It complicates things more. Yun, subjective, di ba? Kasi tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! What is up? Kami po ay nagbabalik na naman sa The Opinionated Titos Podcast. It's your boy, Boss Lots. At ang iyong titong galit, si Papa Dencio. Ayan. What's up, sir? Ay, may napapansin ako. Mukhang poging-pogi yung mic mo, brother Alam mo naman, pre. Pre? Sana yung mga nakikinig sa atin, i-share nyo, mag-subscribe kayo, sa i-like nyo din. Kasi alam mo, pre, gusto nating pagandahin tong ginagawa natin. So, nag-i-invest tayo sa gamit natin. And ayun, shoutouts dito. Pero tsaka ako na siya-shoutout yung brand. Mukhang naman, yung mga ganyan, mukhang matindi yan Mukhang malinaw ang datingan mo, brother Ayos yan Kasi syempre nakikinig tayo sa feedback ng mga nanonood sa atin, either sa mga comments or sa in person pagka yung iba nakikita natin. Yun nga laging reklamo, parang sabog daw lagi yung audio ko. So, eto, putang ina mo. Eto, malinaw na. Kakahiya naman. Akala ko sabog sa gubat ay, iba yun, pre. Sige, Papa Lens, simula mo. Ako, pre, kasi, medyo sensitibong topic, pre. Ayan. Gusto naman nila yan, mga sensitibo. Sa bagay, kasi yung iba kasi siguro natatakot or what. Pero marami silang hinanaing, pre. Ito tungkol sa Kasi alam mo, ako, parehas tayong galing ng pre, ng BPO industry, di ba? Bago tayo napunta sa kung saan tayo nagwo-work ngayon na hindi na nating pag tayong mag-company drop. Pero since galing tayo pareho sa BPO industry, meron lang akong laging tanong Yes, sir. Bakit merong performance improvement plan? Yeah. O mas kilala sa tawag na PIP. Putang inang puta. Sige, banata ikaw, mo. pre, kasi ako medyo hindi ako hindi ako siguro may mga taong alam mo yun, pre, yung mga katanggal-tanggal talaga. Pero ako, I don't believe na parang dahil lang for a certain period of time hindi ka nag-perform dapat kang tanggalin. I don't believe in that kasi galing na nga mismo sa mga tao na walang kumbaga walang constant, laging may pagbabago. Diba? So, bilang empleyado, hindi ka palaging alam mo, hindi ka palaging magaling, pre. May You're mga not panahon always at your best. Oo, may mga pagkakataon na talagang wala, alat talaga sablay talaga
Diba? Lalo na sa call center, putang ina nila, ang daming mga metric na kala mo naman, ang lalaki mong pasahod, putang ina. Ayan. Ayun, ikaw pre, ano bang ano mo doon? Kasi, nako, baka sumabog ako bigla, pre. Alam mo naman, titong galit, pre. Ayan, no? Ang titong galit. Huwag ka mag-alala. Lumabas yung mga ugat-ugat ko, pre. Huwag ka mag-alala. Magbibigay muna ng konting komento ang Tito sa kanto. Ang inyong boss lots. Hindi, pre. Sa akin kasi, pre, hindi na kasi parang improvement plan eh. Parang hindi na lately not lately but based on experience hindi siya performance improvement plan. Para siyang way para magtanggal ng tao, maybe masyadong marami yung head count o kaya ayaw niya yung tao. Kwento ko lang pre, funny thing. Sige lang. May akong video. Alam kong na-send ko sa ito. Na-send ko sa iyo to, pre. Sabi nila, what is the middle management's best friend? Ito nga daw si PIP, si Performance Improvement Plan. Ginagamit daw nila to, katulad ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo magtanggal ng tao, o kahit performer pa yan, kahit basta ayaw mo siya, pwede kang mag-PIP. Paano naman natin i-execute yung PIP na yan? Di syempre, ang gagawin natin, gagawa tayo ng goal, magsiset tayo ng goals na hindi nila marireach. So, kung hindi nila marireach yun, hindi naman nila binanggit kung to a certain extent, pwede ka na lang i-slash. Yan. So, yun yung way nila para hindi daw sila magbayad kung sakaling ita-terminate na o kaya sabihin nating mawawala na yung certain account, example, para kaysa malilay off, ganyan. Oo, kaysa magbayad sila ng fee doon sa ahente, kung bawa matagal na siya, i-PIP na lang natin para hindi natin bayaran ng buo. Diba? Yun yung napanood ko at nakakatawa siya, pero come to think of it, parang it happens talaga lalo na sa industry natin. Oo, totoo. Yun yung sa akin. Diba? Diba? Alam mo, dapat yan hindi na PIP, pre. Ano? May PEP. Ano yung PEP? Performance Execution Plan. Ayan. Diba? Ay, mali. Ano yung naisip? Performance, ano yan? Shit, nawala sa... parang executioner plan, parang ganun. Ayan, parang cut. Ang ibig mong sabihin yung executioner, yung parang sa medieval times, yung executioner, yung tagapugot ng ulo. Pwede. Pep siya, pep. Hindi na siya pep na siya, pre. Hindi na pep na, pre. Tsaka alam mo, pre, meron pa isa nakakatawa dyan, pre. Di ba nga, yun nga, kagaya sabi mo, it's ginagawa siya to remove people from the company, di ba? Without paying them ng malaki. Without paying the proper fee or kung anong pay yung dapat na ma-receive ng empleyado. Ang kasi doon, pre, ang isa pang nakakatawa dyan, parang at a certain point, pinagmumukha mong tanga yung tao mo para lang wag masisi or wag maput yung blame doon sa company or sa management na parang putang ina, pagmumukhain kang putang ina, kaya ka naman namin tinanggal kasi putang nanggigigil naman ako, pre. Nagagalit na naman ako, pre. Kalmahan mo. Kasama rin nga pala sa video yan, pre. Naalala ko. Oo, pre, na parang putang na, kaya ka tinanggal kasi hindi ka nagpe-perform or you're not bringing in numbers. Alam naman natin sa mga kumpanya, importante yung numbers, pre. Wala namang doon eh. It's a numbers game. Lahat
lahat ng kumpanya, laging merong upside and downside yan. Hindi pa laging puro paangat lagi yan. Hindi ganun. May mga times na talagang wala 'di ba? Parang ano lang din yan. For example, parang kasi pag isa kang kumpanya, it's either you're providing services or you're providing products. Hindi naman palaging 'di ba? Kumbaga hindi naman palaging mabenta ka or hindi palaging May mga times talagang ganun. Na parang ang ano ko lang, kung talagang ganun, it's a risk dun sa negosyo mo or dun sa business mo or dun sa kumpanya mo. Pero bakit mo kailangan tipirin yung mga naging tao mo na wala namang ginawang masama kundi magsilbi dyan sa kumpanya mo? Buti sana kung nagnakaw, pre. Buti sana kung fraudster or may ginawang talagang mali Pero hindi. O pasaway talaga. Yung mga pasaway. Kasi pre, ako, based on experience putang ina, may mga pasaway pa dyan na putang ina, napopromote pa, pre. Kasi nga, mga putang ina, ay nako, tang ina, pre. Lumalayo ako sa topic natin, pero putak, kasi sangay-sangay yan, pre. Totoo naman. Kasi mapapansin mo, putang ina, yung mga chumps ng mga nasa taas, putang ina, kahit kaululan na yung ginagawa, mayroon pang mga nagnanakaw, nakasama siguro nilang nagnanakaw. Putang ina, hindi matanggal-tanggal. Pero yung tipong tao na gusto lang mag-provide sa pamilya, pumapasok, magtatrabaho, uuwi, ganun lang ang gawa, putang ina. Yung pa yung mga pinubutasan, pre. Ayun na nga. Or, tama. Pwede din na may nakikita ka na maling ginagawa nila, na puta, bago ka pa magkaroon ng mga ebidensya, putang ina mo, PPIP kita, putang ina, kailangan 100% lahat ng stat mo. Tangina mo. Gago ka. Kasi nga, they are expecting a lot from the employees. Katulad ng sinabi mo, at nabanggit ko kanina is, you are not always at your best. Ika nga. So, kahit pasabihin mong pagdating sa ganyan, it's a numbers game. Bigay na rin natin ng example yung halimbawa, yung tindahan. Ang tindahan, hindi naman laging, paldo yan Oo. Diba? Yung mga tinda mo, hindi naman laging paldo yan. Minsan, may mga, hindi ka kumikita hindi man zero, hindi ka man nasisiro, hindi ganun kalaki yung kita mo. Now, or siguro kailangan ba yung hindi ganun kalaki? Kailangan ba yung tindera, pre, magdusa siya para lang sa halimbawa isang araw na yun? Hindi naman dapat. Dapat magbigay sila ng leeway. Hindi yung pag naisip nila lang, kailangan nating tanggalin to. Halimbawa lang, hindi ko tripto, or yung katulad nga sa video, hindi ko tripto, o kaya hindi natin kaalyado to, or baka ibuko tayo nito. Marami. So, o kaya, ito, madalas to, pre, kailangan nating magbawas na ng headcount kasi masyadong maraming tao. So, instead na bayaran natin sila ng buo dahil, let's say, for example, nagsisilbi na siya ng 10 taon at malaki yung magiging pay niya dahil severance pay. Severance pay. Yan yung actually yung iniisip ko. Lalaki yung severance pay niya. Bakit hindi na lang natin siya tanggalin at pagmukain natin siyang walang silbi sa kumpanya para matanggal natin siya, di ba? Ganun kasi yung dating ng PIP Hindi for you to improve. O halimbawa sa tindahan nga, na example ko, gumanda yung benta. Hindi, pre. Andun ka, i-formulate yon para tanggalin ka lang. Simply, tanggalin ka lang na isipin mo sa sarili mo na putang ina, may mali ba akong ginawa? May hindi ba ako nagawa? Tanga ba ako? Ganun yung execution. Kaya medyo hindi siya, para sa akin, pre, iba na yung PIP. Kaya kahit saan kanino mong tanong na ahente, pre, sa call center, pag sinabing PIP, pre, takot sila. Bakit? Kasi alam nila, mahirap ang goals. Ang goal nun is tanggalin ka. Di ba? Tanggalin yung livelihood mo. Din. Tsaka pre, ito pa isa pre. Meron din yan. Alam mo, may marami. Well, I don't believe naman na merong kumpanyang lahat talagang
Pero alam mo yun. Kumbaga, lahat ng may mga taong ano tan talaga. Base dun sa previous episode natin, may mga taong talangka talaga. Na alam mo yun na tipong ay puta, tropa ko to. Gusto ko to, kaalyado ko. Speaking of kaalyado, ayun nga, na parang putang ina, mahahawakan ko to sa liig or parehas kami ng modus nito. Oo. Putang, kaso bumabagsak to, putang ina. Ang gagawin, iiwas mo siya ngayon, pre. It's either ililipat mo siya ng department para maiwasan niya yung tapos pagka safe na, tsaka siya babalik, pre. Yan. Tana nangyayari yan, pre. Tas ang nakaka-bad trip pa dito, pre. For example, yun nga, speaking of call center. Tipong kunwari merong isang tao, putang ina, talagang hindi talaga pumapasa for the longest time. Tapos ayan na nga, na umiinit na yung pangalan niya na dapat ng PIP. Dahil kaalyado mo, putang ina, ang gagawin mo ngayon, hahanap ka ngayon ng paraan para malipat siya ng department. Yan. Ngayon, pagka nag-cool down na yung issue ng PIP, ibabalik mo na ngayon yung tao na yun doon sa department mo. Tapos doon na para pass. Simula na. Oo, pre. Yung tipong literal na sinasagip, pre. Alam mo yun? Kumbaga, since pareho sila ng katarantaduhan at nagkaka-jive sila, nagkaka-paksyon sila, jitay dyan. Sagipin muna kita, brad, tabi-tabi ka muna dyan, Huwag ka munang masyadong hats dyan. Ako bahala sa'yo. Kumbaga, yan Padrino, mainit ka na. Dito ka muna, laylo ka. Parang ganun lang din yan, bre. Balikan kita. Ang ina. Oo. Stay put ka lang, bahala sa'yo. Mga nakakabuisit. Napapag-connect na natin yung mga episode natin dahil sa mga lintik na yan Totoo. Tsaka nakakatawa pa doon. Putang ina. Basang-basa mo na sila. Putang ina. Maang-maangam pa. Putang ina. Yun nga, pre. Tungkol nga dyan sa PIP. Oo nga tungkol dyan sa PIP na yan, pre. They think na ang lahat ng ahente is tanga. Alam mo yon na di nyo alam to, this is a corporate level blah blah blah. Alam mo yon, sa tagal-tagal naman natin yan, alam naman natin yan. At hindi naman bago yan sa industry, di ba? So, yun lang. Sometimes the higher people sila hindi ko alam kung may panganak. Hindi mo alam kung unaware ba sila o talagang kapalan na lang talaga ng mukha na wala siya. Execute na natin itong plano. Pera, ganyan. Tsaka ito pa isa, pre. Meron pa yan. Sige. May may nakababatang kapatid yan si PIP. Sino? Si Pre-PIP. Ayan. Ano yan? Ito pa yan, pare younger sibling. Younger sibling ni PIP, si Pre-PIP. Ano yan, pre? Tanga na. Alam mo yun, nagiging tool din yan ng pag-filter ng tao. Tanga na, kunwari, ikaw, tropa kita. Pero talagang kailangan kang, alam mo yun, for the longest time talaga, pasaway ka, ganyan. Pero dahil tropa kita, mag-ano ko ng pre-PIP. Tapos, sasamahan ko ng ibang mga tao yan. Tapos ngayon, yung ibang mga taong naka-pre-PIP, hindi ako magpo-focus sa kanila. Sa'yo lang ako magpo-focus. Pre, ito kailangan mong gawin para pumasa. Tapos yung ibang taong naka-pre-PIP, hindi mo siya isusupport, pre. Diba? Putang ina. Para siyang bago ka pa ma-PIP, ipapasa na kita sa pre-PIP. Akong bahala sa'yo. Pwede pala yun, Pre, alam mo naman, pre. Ewan ko, siguro kakanood ko ng Criminal Minds. Para siya kasing para siyang smoke screen, pre. Parang peke lang. Pero hindi talaga ikaw ang punteriya noon. Kumbaga parang hindi, ikaw ang punteriya, pero dahil nga
tropa kita, sasagipin kita. Dahil maghahalo ako ngayon ng ibang tao dyan. Sila ngayon yung kung ano, pre. Kumbaga sila yung ma-highlight. Kasi sila yung hindi papasa eh. Na parang ikaw, pag tatanggol kita na pa, putang ina, pumasaya, no? Bakit nyo pa ano yan? Tanggalin yun na sa pool ng for PIP yan. Safe ka na, pre. Ganun lang yun, di ba? Isa. Pwede pala yun, ano? Hindi ko alam. Akala ko kailangan mag-perform ka para at least masagip ka. Nagagawan din para na parang under the table din pala yan, ano? Power din alam mo pala naman, pre, pag medyo matagal ka na sa industriya, marami ka na nakasalamuhang mga kupal. Wala. Makumaga, basang-basa mo na sila, putang ina. Kahit ano, no? Kahit braille, pre. Kahit braille. Basang-basa mo na. Totoo. At saka, speaking of that, pre, alam mo, meron akong ka-opisina dati, pre. Sayang yun. Ang ganda nung babaeng yun, pre. Wala. Hindi siya, siguro, feeling nung, siya, maganda siya, pinagkakaguluhan siya sa office. Siguro, nakita siya as, threat. Siguro, threat. Kasi, kasi, siya, pre. Talagang head turner, ganyan. Hindi siya magaling na magaling, pero kumbaga parang she's doing just fine. Pero siguro dahil hindi siya trip. Oo, kumbaga nandun ka lang lagi sa gitna. Ganon, average performance pero maganda. Oo. Ngayon siguro hindi siya trip. Ganyan. Na PIP siya, pre, natanggal siya ngayon, pre. Nako. Sayang ang beauty. Pre. Sayang ang beauty. Pero, ewan ko din, mga nakakatawang pangyayari, siyempre. Uso na Facebook. Parang funny story is. Tataka ako, pre. Oo, tataka ako, pre. Kasi, nawalan siya ng trabaho. Pero after a few days, a few weeks, putang na, ito si ate girl, pre. Mga nakagabakasyon. Ha? Pre, putang na. Baka naman mayaman yan, pre. Baka naman mayaman yan. Pre, naman, pre. Kumbaga, nakatrabaho ko naman siya, nakasama ko din naman siya. Hindi naman siya tipong alam mo, hindi naman siya yung tipong RK, yes, yun yung tamang term. Pero, yun nga, natanggal ng kang trabaho, nakagbabakasyon ka. Tapos nagsiselfie pa sa passenger seat ng magarang sasakyan. Alam mo yun, parang, ang pinagtataka ko lang, pre, bakit lagi ka mag-isa pag nagbabakasyon ka? It's a mystery that needs to be solved. Oo, pre, parang unbelievable, pre, ha? Parang sa pagkakakilala mo, hindi siya, kumbaga parang kailangan niya ng trabaho para masustain yung mga bakasyon niya or mga niya, luho. Siguro, ganon. Luho ba? Pero, kasi, nawalan siya ng trabaho. Tsaka, alam mo, dinibdib niya yung pagkakawala niya ng trabaho. Kasi, nung natanggal siya, umiiyak pa siya, pre, na parang, tangina, paano na, ganyan-ganyan. Pero, biglang ganon, pre. Parang, wow. Kailangan natin si Scooby-Doo, kailangan nating ma-resolve ang mystery. Call out, call in the mystery machine. Wooby-woo. Oo, pre. So, ngayon, kaso, pre, eto ang matindi. Ayan. Pre. Nga, sabi nga, lagi siyang mag-isa, ganyan-ganyan. Ngayon, meron siyang na-post na picture. Siguro, aksidente. Parang nasa kwarto siya, Siyempre, social yung lugar, pre. Parang, puro salamin. Tapos, yung mga sliding door. Sigurado ka social ba? Baka salamin sa taas yan, brother, ha? Hindi yung salamin sa taas, brother. Yung alam mo yung typical na magagarang mga hotel sa mga beach. Ayan. Ganyan. Yung mga may view. Yan. Puro salamin yun. Na may view. Yan. Yun yung tinutukoy ko. Akala ko kaso, ang problema, yung parang kinuha niya yung picture, pre, parang hindi ko alam, gabi na yata yun o baka madilim lang sa labas. Nung pagkuha niya picture, pre, ewan ko, may nag-reflect na medyo, alam mo yun,
Malaki yung tiyan, ganyan. Aray naman. Hindi. Malaki naman yung tiyan natin, pre. Pero iba yung datingan nung ano. Ewan ko, pero kasi... Ano bang tiyan ito? Yung matigas na bilog na bilugan na, pre? Oo, pre. Yung parang may edad na. Gano'n. Solid. Oo, pre. So, ayun, parang, ina, anong nangyari sa'yo? Ginamit mo na lang yung ganda mo, hindi ka na gumamit ng utak. Kumapit ka na lang sa DOM. Sugar. Sugar pala. Diba? Kumbaga, ewan ko parang kasi, ang nakakatawa pa nun, pre, nung siguro ewan ko, siguro si ate, picture and post. Pero nung after, nawala yung post niya na yun, pre. So, parang na-realize niya na, nakita. Ang financer ko. Parang yan, pre, parang Cesar Montano moment yan, na natatanda mo yung video na kumalat niya, pre. Oo, pre. Tangina. Lang, pre, parang maano mo rin no? Sa panahon ngayon, alam mo yun, parang alam mo yun, yung iba, sige, ganyan, sabihin na natin na siguro dala ng kahirapan, desperado na parang na lang. Ang ko lang doon, pre, tangina. Wala ka na bang kakayanan? Baka kasi she got used to a certain lifestyle na nagtatrabaho pa siya, biglang nawalan siya ng trabaho, wala siyang pang-sustain nung said lifestyle, kaya siya kumapit sa DOM. DOM. Pre, yun nga parang the fact of the matter na you've been working, hindi mo na ba kayang maghanap ng trabaho? Bakit? Alam mo yun, parang isang din yan isang misteryo din na parang kumbaga, kasi pre, ganito yan parang pagka lalaki yung walang trabaho tawag dito, batugan, walang kwenta, parang malaking kasalanan. Oo, parang kasalanan. Pero pagka yung babae walang work, alam mo yun, parang, hindi naman sa pagiging sexist naging pre, hindi naging naman batayan sa pagiging lang, naging kultura. Hindi, totoo naman kasi, pre, di ba? Na parang ganyan. Alam mo yun? Na tapos yung iba, inaano pa nila na, yan, may paglalaki, may matrona yan or may bakla yan, ganyan. Laging chismis. Pero, alam mo yun, siguro ako lang yung nagchichismis na, putang na, may DOM to. Kumbaga, iba naman ang perspective mo, lagi na lang sa lalaki, Bakit di naman sa babae na pero kasi baka alam mo, kasi pre. Sige. Go. Sige, kasi baka she took the easy way out. Ika nga. Baka ayaw niyang, kaysa mag-isip-isip pa siya ng trabaho, papasok pa siya sa opisina, bakit hindi na lang himas-himasin si Papa Dom at makukuha na niya ang gusto niya. Totoo din. Oo. Tangina, doon ka muna sa amoy lupa. Sa bagay. Sabi nga nila, di ba, madali namang mamatay yan. Kaso, ang problema, pre, paano kung may pamilya si Dom? Ayan. Alam mo yun, di ba? Nanira ka pa ng yun? Pamilya, no? Oo. It's either nanira ka ng pamilya or in the case na mamatay si Dom, hindi ka naman pinakasalan. Kumbaga, pinag-enjoy ka lang, binigyan ka lang ng allowance, paano na? Hindi naman mapupunta sa ari-arian nun. Oo, diba? Tama. Sa pamilya pa din. At the end of the day. Oo, totoo. Tama. Wala, sana yung mga ganun, alam mo yun, maging matalino kayo. And I mean, hindi ko sinasabing masama yun Well, masama siya in a point kung may asawa si Dom. Diba? Pero kung kunwari, si Dom naman biyudo. Ganyan. Oo. Single ba? Single? Single. Kumbaga, separated. Or sabihin natin, yun nga, biyudo, pero may mga anak, ganyan-ganyan. Maging matalino pa rin kayo na hindi, yun nga, mabilis mamatay yan dahil nga matanda na. Siguro, ingatan nyo yung perang binibigay sa inyo. Huwag din yung tipong
all out ka palagi kasi alam mong by next month or by next week, bibigyan ka uling pera. Hindi natin alam kung ano mangyari. So, parang, alam mo yun? Parang pag-artista, it's not forever. Oo, totoo. Pre. Hindi ka laging mabenta. Parang gano'n. Or buti sana kung kagaya ka nung DOM nung kakilala ko sa internet. Eto, hindi ko siya kakilala personally. Ano ko lang. Na, binibigyan siya ng negosyo. Yeah. Ganon ang hanapin yung, ganon ang patulan yung DOM. Hindi yung bibigyan ka lang ng pera. Yun, putang ina, hindi for good times lang. Hindi for good times lang. Hindi yung tipong, tangina, gusto kong, buwisit ako sa asawa ko, makapag out of town nga, tara, sama ka sa akin. Wag ganun. Hindi mamili din kayo ng, na tipong, yung tipong bibigyan ka ng own way mo to survive or para magkapera ka na parang tangina. Anytime na maghiwalay kayo or what, or hindi ka na niya kitain, at least, may pinangahawakan ka na. Kaya mo sa sarili mo at hindi mo na kailangan maghanap uli ng DOM. Baka it's either, yun nga, katulad nung sinabi mo kanina, byudo o hiwalay sa asawa, kaya siguro ganun mag-isip. Baka okay yun. O kaya naman, kung kabit ka, magaling si Dom. Looking after you. Ayos yan. Matindi Ayos yan Ayos yung mga revelasyon na yan Oo, pre. Kasi wala lang. Minsan talaga matatawa ka na lang tangina. Doon talaga ako natatawa, pre. Putang ina. Lagi kang nakabakasyon. Nagpunta ka ibang bansa. Ikaw lang mag-isa. Putang ina. Kasi, alam mo yun? Lagi kang backpacker ka. From lagi. Parang... Putsa. Yung backpacker pa. Dati nga kaso, ayun nga, nabuko nga. Meron palang... financer. Oo, pre. Tsaka, yun, kasi, yun pa, pre, kasi kung tipong backpacker ka, yung tipong talagang gusto mo lang mag-travel, hindi ka mag-check-in sa mga mamahaling, pre. Kasi nga, gusto mo ma-maximize yung pera mo or what. Diba? Na gusto mo makapunta sa maraming lugar. Pero, kumbaga, yung board and lodging mo, yung tipong talagang tulugan. Ganon. Ewan ko based on, not unless siguro sobrang yaman mo. Pero again, hindi naman nga siya mayaman. So, katulad nga ng sinabi mo. Tsaka na-reveal ang kanyang financial. Si Mr. Malakihan Chan. Mystery solve pala yun. Kaya pala parang ang sarap ng kanyang buhay despite not having work for siguro quite some time. Pero yun nga, nasusustain pa rin niya at nakakapagbakasyon en grande pa. Totoo. Wise yun siguro, pero alam mo yun, I'm not, hindi ko naman sinasabing babae lang ang gumagawa nun. Oo naman. Ang pagkakaiba na-mention mo kasi, naman din. Pero ang pagkakaiba kasi, yung mga lalaking gumagawa nun, pre, silent lang sila, pre. Hindi sila... Kasi nga yung social stigma, hindi sila... hindi sila... Kumbaga, hindi sila, tawag doon? Hindi sila parang palapaw sa, ganyan. Hindi, sa bagay, parang, pre, hindi naman talaga palapaw sa mga lalaki, di ba? Oo. At saka kasi, ewan ko, in my point of view as lalaki, kung ako man yung gagawa ng ganun, it's not something na ka-proud na tangina alam ng mga tao sa paligid mo na sapat-sapat ka lang pero nakakapag ganyan-ganyan ka tapos ipopost mo. Kumbaga, iwas ka na. Ano ka na nun, pre? Iwas chismis ka na pagka ganun. Puta, low-key lang ako. Wala kay yung mga... Again, I'm sorry kung may tatamaan, pero hindi po ako hindi po ako sexist na tao, pero kasi karamihan ng ganun puro babae. Yung mga pala-post na mga ganyan-ganyan. Parang putang ina. Kasi siguro
hindi man lahat sa social media mo, hindi man lahat kilala ka, pero may nakakakilala sa yung totoo diyan. Ayan. 'Di ba? Tapos pag nachichismis ka, galit ka. Putang ina, tiis-tiis din, 'di ba? Parang ano yan huli pero di kulong. Oo. Tsaka putang ina, wag kang yung tipong flex ka ng mga pinag-check-inan mo putang ina, hindi naman ikaw nagbayad. Ayun. Oo. Kumbaga nagfe-flex siya ng kumbaga, yun na nga, yung mga kapritsyohan pero wala siyang work. So, parang nagkakaroon kasi ng ng maling... Hindi, siguro yun yung trabaho niya, magpatira sa matanda. Hindi kasi nga pre, hindi naman sa baka naman hindi na whoop, alam mo naman. So nagkakasya na sa mga petting, necking and mashi. Iba na ang mga chemical ngayon, pre. Huwag mong diba? Lang, pero itago na natin sa pangarang bisagra. Yes. Yan ang number 1 di ba? Bisagra Boys. Taguro. So, 100%. Totoo. Kaya ayun lang. Ko lang, parang kung again, wala namang masama doon kung hindi ka nakakasira ng pamilya. Wala namang masama kung talagang Pero ang ko lang is yun nga, maging matalino ka. Be smart about it. Tangina hindi. Kumbaga, ay nga, kagaya nga sabi ko sa'yo, yung isang tao sa internet. Yun putang na, yun nga. Binibigyan siya negosyo na yung pagkakakitaan niya. Ayan ang smart move. Yung mga, ganun ang ganun ang i-demand nyo. Huwag kayong mag-demand ng lavish na bakasyon. Huwag kayong mag-demand ng bagong iPhone. Tanga na yung iPhone, pag napindot mo na yan, pre, matik, baba na agad value niyan. Oo naman. Lahat ng devices. Magano kayo, yung putang constant flow of cash. Ayan. Na kahit mawala siya, putang hindi ko na kailangang maghanap uli ng matanda. Save for a rainy day. Diba? Yes, sir. Pwede na siyang maging self-made woman. Kuno. Kumbaga, ang ibig ko bang sabihin masuportahan niya yung sarili niya. At he can find a man, maybe not exactly his age, pero yung talagang LOVE talaga. Diba? Oo, totoo. Kasi pre, tanga na, doon lang tayo sa totoo. Putang ina, ikaw ba, mamahalin mo yun? At ikaw ba, sigurado ka bang mahal ka nung matanda na yun? Diba? Kumbaga gamitan lang. Totoo. And yun nga, kung gano'n ang sitwasyon, tanga na, be smart about it. Diba? It's not forever. Oo, totoo. Kasi may mga totoo naman yun, diba? Na kahit sa lalaki din, pre. Kasi, nung natira ako sa somewhere, ayoko na magbanggit kasi baka yung nakikinig sa akin alam na tumira ako doon. Mahirap na. Mabobo ko. Oo, totoo. May mga kakilala akong mga nakakainuman ko na mga lalaki na talagang pre. Ang nila, mayroong macho dancer. Na talagang gayon ang trabaho talaga. Okay. Ayun nga. To entertain. Na tipong na tipong putang na pag binigyan silang pera, painom sila sa mga tropa nila, ganyan. Nandun, kumbaga nakita ko yung glory days. Pero nung nawala na yung putang ina, hindi ka nag-ipon. Nung nanamlay na, hindi ka nag-ipon, hindi ka kasi again, laging merong laging merong sariwang laman. Hindi tama. Habang buhay sariwa. Mas bata sa'yo. Yes, tama. Sir. Totoo. Tsaka ito nga, may masariwa. Baka kasi yan, pre. Katulad nung ginawa niya, lagi siya siguro nagpapainom o nanlilibre ng tropa. Pihado, pre. Malamang yan, sa malamang. Nung siya na wala na, said na. Baka hindi pa nakakatulong yung mga pinainom niya at nilibre niya noon. Diba? Ganun na nga, kasi nga, buraot.
Ayun. Parang ako, buraot. Parang nung last episode lang yan, the buraot. Baka naman yung mga yun haring buraot din. Siguro. Pero yun nga. So, parang ang inaano ko lang dun, yun lang din yung pinupunto ko dun, pre. Na, hindi ka palaging sariwa. Tama. At yung financer mo, kung sino man yan, di mapa DOM, well, for lack of a better term, mapa bakla, or mapa yung mga mamasang. Mamasang. Oo, mag-isip-isip ka rin pag ganyan pinasok mo kasi kaya ka nila gusto, sariwa ka. Lalo na kung yun nga, sabi mo, wala namang pag-ibig. Sadyang nagagamitan lang kayo. Ayan. Laging may papalit sa'yo. Yun ang laging tatandaan. Kung nasa ganyang ka man. So, be smart about it. Speaking of, mabalikan natin, pre. Naalala ko lang yung sinabi mong photo na yan, mga picture. Meron din naman palang picture na isjapeks. Isjapeks. Isjapeks yung picture. Maaari nga i-post ka, pero yung background mo, halimbawa, ang example ang background mo sa Thailand. Yan. Pero wala ka talaga sa Thailand. Isa lang pala siyang background o AI generated photo lang pala or background. Yan. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Yung anong tawag dyan? Nabanggit mo sa akin yan yung fake? Deep fake. Ayun, deep fake. Yeah. Deep fake usually sa videos yan. Yung naman, kasi pre, kung maano ko lang sa'yo, merong, ang pala pre, ang Photoshop, meron na silang yung, halimbawa pre, ito halimbawa yung picture, ilalagay mo doon sa Photoshop, di ba? Pwede ka mag-generate ng AI to continue or to change the background, pre. Pwede na yun. Pwede na ngayon siya mag-generate ng background para sa'yo. Kaya pwede yun. Pwede, halimbawa, ako, papafoto ko ngayon. Tapos, i-green screen ko to. Tapos, itatype ko lang sa AI, put me somewhere in the continental United States, yung background ko. So yun, i-generate na ni AI yun. AI, edi nandun ka na, kunwari, tapos post mo na. Ipo-post mo na, no? Yeah. Tama. Tsaka, alam mo parang mayroon din akong ganyan. Yung parang sikat na rapper. Na parang nag-post siya na sasakay siya ng may picture siya na may private jet. Parang ang post niya is I'll be traveling to ganyang lugar. Kaso ang problema alam mo naman sa internet lahat may access diyan. Nakita siya ngayon nung nakita siya ng isang passenger, nakilala siya. Na sumakay siya sa normal na airplane. Hindi siya sumakay sa private jet. Tapos pinost siya ngayon. Di ba? Pinost siya ngayon. Wow. Yun. Ayoko sana mag-name drop, pre. Pero, diba? Hindi naman siya magagalit international naman siya. Sa bagay. Pero malay mo. Magiging Pero yun nga, pre. Ang doon, parang kagaya ng sinabi mo. Yung sinabi mo, they're faking where they're at. Pero ito namang si Bawaw, ang ginawa niya, kunwari dito, ganyan. So, kumuha pala siya ng stock photos nun Oo, pre. Tapos yung nakakatawa, yung photo na yun, mag-google mo. Kasi nasa yata siya parang Pinterest. Parang gano'n. Parang stock gano'n. photo. Matindi Oo. Tsaka, alam mo, since nandiyan na tayo sa topic na yan, no? Parang din yan, pre. Parang form of din no? Anong term dito? Pwede mo siyang ipang catfish. Parang gano'n. Oo, pwede. Parang magka-catfish ka na kunwari, mayaman ka. Diba? Kasi lalagyan mo na ng mga background, diba? Pwede na. O kaya naman, pre, yung sinasabi ko kanina na deep fake, pre, halimbawa,
may stock photo, may stock video naman. Halimbawa, stock video pre na pumupunta siya sa parking lot na maraming kotse. Ngayon, yung deepfake na yun, papalitan mo yung mukha nun ng mukha mo. Parang ikaw yung nandun sa eksena na yun, pero hindi ikaw yun, yung mukha lang, pinalitan mo lang. Ganon. Catfish nga. Pwede mo rin ipang catfish yan. Oo, pre. Tsaka yung may napanood akong parang commercial yata yun or parang mag-eyeball sila, lalaki at babae. Parang yung babae, parang Korean commercial yata yun. Parang yung babae, mataba. Hindi tayo ng body shame pero yung kasi no nasa body commercial. shaming here. Mataba. Tapos ngayon, yung kamit niya naman na lalaki, mataba din. Kumbaga malaki siya, hindi maskulado, ganyan. Tapos hawak nila pareho yung cellphone nila, pre. Nakakatawa doon, tinitignan ng lalaki yung parang profile ng babae. Yung picture doon, puta, sexy, tapos maganda yung jawline, ganyan. Tapos, doon mo sa babae naman na cellphone, pre. Ganyan, parang may muscle, may six-pack, ganyan. Parang, gano'n ang mangyayari sa inyo pag naniniwala kayo sa lahat ng nakikita nyo sa internet. Edited na. Oo, pre. Tsaka ngayon kasi usong-uso yung kasi actually, pre, dati kasi yung filter lang, yung tipong isi-smoothen lang yung face mo, gano'n. Ngayon kasi, with the help of AI, kumbaga parang ibe-blend niya. Kasi di ba, pre, may nakikita kang filter nun, putang ina, halos mabura na yung mukha sa coffee filter, di ba? Oo, totoo. Ngayon kasi sa AI technology, pre, kumbaga na-i-edit na ng maayos, kumbaga nalalaman na ng AI kung ito hindi to dapat putiin, dapat ito lang ang smooth, ganun, pre, ganun na kasi ngayon. Matindi na. Meron pa dyan yung pre, yung pinapatangos yung ilong. Ayan. Tapos kung chinky-eyed ka, medyo palalakihin niya, ganyan. Yung nose filter, mga ganun. Pero AI powered. Tama. Kaya, alam mo yun, pre, ako hindi rin ako masyadong nagpipicture or selfie, pre. Kasi sa mga cellphone ngayon, pre, puta, kumikinis yung mukha ko, pre. Kagaya ngayon dito sa video natin. Ang kala mo smooth pero maraming pimple marks yan, and proud naman ako doon kasi pinagpuyatan ko yun pinagpuyatan talaga, literal. Yes sir, oo. Pala pre, may naalala rin pala ako yung kumbaga yung dangers of AI. Yung ewan ko kung napanood mo tong video, yung yung bata siya. So yung mga magulang niya post ng pictures niya, pre. Tapos ang ginawa pala, pre, nung hacker or whatever, yung possibility lang naging lang siya, para siyang TED Talk yung datingan, na parang wag mong gagawin sa akin to, mom, dad. Kasi ang ginawa, pre, ito incredible to, hindi ko alam na nagagawa, pre. Yung baby pictures niya, pre. Gumawa siya ng algorithm ng AI na para patandain siya 20 years from now, pre. Tapos, ang gagamitin sa i-deepfake, ilalagay sa porn. Okay. Oo, totoo. So halimbawa, pre, kung pinost mo yung picture along the way, halimbawa nawala na yung magulang niya or lingid sa kaalaman nila na AI generate na yung anak nila na 20 years ago, tapos malalaman na lang niya na, uy, may ka pala. After 20 years, malalaman nila, uy, may ka pala, may video ka pala na gano'n. Yung pala kasi nagamit na yung mukha niya, na-generate na yung AI and accurately depicted his future self. At yun nga, ginamit sa porno. Yan. Yun yung dangers ng AI, pre. Posible pala yun, pre. Oo. Ang ginagawa nila, ina-advance nila yung age. Yung mga, katulad sa mga pre, di ba yung mga magugulat ka sa mga pelikula, pre,
bumabata yung, halimbawa yung matanda na, tapos may flashback nung kabataan nila. Tapos nakita mo, pucha, batang-bata yung itsura ni ganito pero matanda na siya currently. Yun pre. Yun yung ginagamit nila pang smoothen, o kaya pang pang de-age or pag-age sa tao, nagagawa yun. So, may mga advantages yung AI sa films, gano'n, pero may disadvantages nga yun nga. Nagagamit din siya sa krimen or sa katarantaduhan. Ayan, di ba? Kahit saan talaga, no? May tarantado no? Oo. Pwede rin yun, pre. Yung may sila na testing nila na kunwari nagsi-speech si Obama. Yung gumagalaw yung bibig, no? Oo. Pero hindi siya yun. Generated ng AI yun. So, kapag na-improve yung AI, pwede na yun as if siya talaga yun. Di ba? Oo. Pati nga kanta may AI, pre. Lagi ko nakikita yan, ang usually ko nakikitang ganyan na ginagamit si Joe Rogan, pre. Si fake Joe Rogan, si fake Joe Rogan, parang legit na bumubuka yung buka ng bibig niya, parehas nung tapos yung boses ganun. Yun pre, yun naman yung yung sa voice AI naman yun, pre. 'Di ba? Kung may nakikita ka rin sa TikTok halimbawa si Bruno Mars, pwede mong pakantahin ng Tagalog. AI generated yun, pre. AI generated yung ganun kadelikado. Kasi pre, pwede mong gamitin sa krimen yun. Gagawa ka ng video, ito yung sinabi ni ganyan. Ito, kitang-kita. So, parang ang hirap na tuloy kapag lumawak yung AI na yan, mahirap na magtiwala sa video. Kasi maaaring pikiin yung ebidensya. Diba? Sipin mo yun, pre. Nakakatakot din. Kumbaga, lahat naman ng bagay may advantage and disadvantages naman talaga. Pero since tito na tayo, pre, naalala ko yung pre. So, parang mas maganda pa siguro yung mga Kodak moments na lang, no? Ayan, yung nagpapadevelop ka, pupunta ka sa, pre. Yung tipong hindi mo alam kung anong itsura mo doon sa picture unless ma-develop. Kumbaga, nakasampung kuha ka. Sana may isang maganda, kahit isa man lang, di ba? Naalala ko, bumibili kami bumibili ng film, tapos titipirin mo yung shots, pre. Kasi kunwari, ang baon nyo, 2 or 3 lang, titipirin mo talaga, di ba? Parang gano'n. Yung film. Parang, di ba? Kumbaga, may disadvantage yun kasi hindi mo mare-review, tas limited yung Pero ang advantage naman nun, parang hindi siya parang nakakahiya nga lang yung picture mo pag mga raunchy photos, mga usually tapos papadevelop mo. Ang awkward pag sa eskwelahan, pre. Putang nakapikit ka pala. Yan nga. Pati nga yung makikita mo, pre, halimbawa, may picture kayo nung sa club na dinilaan mo yung niya. Tapos, pa-develop mo. Pag-develop mo, nakatingin sa'yo yung nag-develop, Siyempre, picture niya. Tapos, wink-wink. Ganda ng picture niya, sir, Ganda ng picture niya, diba? Pero yun nga. Parang there's always naman na may advantage and disadvantage yung mga bagay-bagay. Kumbaga siguro yun nga, yung technology ngayon, marami siyang advantages. Pero ako pre para sa akin yung maiba lang ako. Speaking of technology, parang maganda siya at some point, pero parang ang nangyayari ngayon is tinuturuan niyang maging tamad yung mga tao, pre. Ako yun ang opinion ko dun, pre. Kasi lahat ngayon, pre, kumbaga, ultimo pagwawalis, pre, may pera kang pambili. Merong yung sweeper na kusang naglalakad, di ba? Tapos ngayon, pre, imbis na tawag dito, either magluluto ka na lang kunwari sa bahay, ganyan. Pero dahil sa internet, imbis na, kunwari, tinatamad kang magluto, imbis na lalabas ka, ganyan-ganyan. Order ka na lang online. Or kung meron mga businesses, small businesses na nagtitinda ng mga pagkain, putang na, kontakin mo na lang, ganyan-ganyan. Parang,
it's easy, it's convenient, yes. Pero hindi ko kasi naalala ko yung may nabasa ko yata o napanood ko na parang isang din, parang propaganda din yan na turuan nating maging tamad yung mga tao para hindi na sila nag-iisip. Na hindi na sila kung ano man yung mga sila na lang yung matatalino kasi sila yung nag-iisip nung plano. Yes sir, totoo. Totoo. Yun nga, nagagamit yung gano'n dahil sila na lang, kumbaga kung sino man yung mga tao na yun sa likod ng lahat, sila na lang din na nagko-control ng lahat, pre. Kasi nga, tinuturuan nila maging tamad yung mga tao. Ayun. Kaya diba, ang doon, diba tawag sa Amerika, parang halos lahat automated. Kaya na. Kaya kayo, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, kayo naniniwala na putang mga nakikita sa pelikula, lahat sila sexy, lahat hindi putang Amerika, lahat ng tao doon mataba. Yun nga di ba, America is one of the most obese population. Yes sir. Yun nga, parang again, yun isang negative effect ng technology. Na parang ultimo nga, di ba, pagdadrive, putang ina, yung mga automated auto na rin. Hands-free. Sariling, hands-free. AI din ang gamit. Pre. Tapos putang na, habang gano'n ang nangyayari, putang na, kain ka ng kain ng fast food. Parang yan sabi nga nung mga scientists, siguro in a couple of decades, ang tao mismo magiging obsolete. Kasi nga, wala silang silbi, pre. Diba? Pre. Puro robot na. Puro AI na. Diba? Yan pa yung isang nakakatakot, pre. Speaking of AI, yan pa isang nakakatakot na yung mga dating ginagawa ng tao, ginagawa na ng AI, ginagawa na ng robot. Magiging self-aware sila, diba? Nakakatakot yun, boy. Tapos, alam mo yun, na parang, for example na lang sa atin, pre, sa field of work natin, diba? Again, wag tayo mag-name drop. Pero yung mga kahit naman sa mga previous work natin laging merong yung inaaral o laging may technology papasok na ito hindi na natin kailangan hindi na natin kailangan mag-hire ng certain na tao. Kaya nang gawin, automated na yan, kaya na yung gawin ng computer or ng AI nga. So, yun nga, parang Siri. Yun nakakatakot na pre. Di ba? Yun yung nakakatakot na pre. Kasi nga, kagaya ng sabi mo, may nagsabing scientist na in a couple of decades, magiging obsolete yung tao na parang putang na nakakatakot mangyari yun, pre. Oo. Kasi magiging parang yung pre, yung parang yung yung robot na yung lahat ng tao nasa spaceship matataba, pre. Yung trash compactor siya, tapos na-meet niya si Eve. Ano nga ba yun, pre? WALL-E. Pre. WALL-E. Yung cartoons yan no? Yung WALL-E, pre, puro matataba yung tao, pre. Lahat automated na, pati kapitan mataba, lahat ng residente dun sa spaceship mataba kasi nga nasira na yung mundo. Puro technology na, pre. Puro basura na, wala na, inhabitable na, ganun. Tapos yung mga tao, yun nga, sa sobrang automated na, pre, kain na lang ng kain. Mga obese. Yun nga, na parang tangina. Kumbaga, Pixar yan di ba? Yung Pixar, parang putang ina. Kumbaga, yung mga nakapanood siguro nun, tuwan-tuwa pa, ganyan. Pero, when you come to think of it, tangina, hindi ba ganun yung ginagawa sa atin ngayon? Hindi ba ganun yung ginagawa sa mga tao? Yun yung take away nila, pre, nakakatuwa. Pero dapat ang take away mo doon, ito ba ang magiging future natin ba? Nakakaba to. Dapat ganun. Hindi, kumbaga yung deeper meaning nung movie. Diba? Yes, sir. Panoorin ko nga yan. Panoorin ko mamaya yan. Panoorin mo yan, pre. Yung sinabi mo kanina, yung nagiging mataba, puta, yun na yun. Yun na yun. Promise. Panoorin mo. Ganong kalapit. Kasi parang yan di ba? Kumbaga yung nag-focus yung story niya doon sa robot na si WALL-E nga, di ba? Sa kanya, kumbaga sa kanya nakasentro yung parang yung storya.
So parang speaking of sige, go. Then, kumaga, maisingit ko lang, nakakatakot yung mga nangyayaring technology natin na, imbis na padaliin yung buhay mo, papapadali yung buhay mo. Parang ganun eh. Oo. Diba? Totoo. Tsaka yun nga, going back dun sa AI, parang naalala ko dyan. Yung pre, yung sa Resident Evil, si Red Queen, pre. Putang na, paano, kung dahil sa sobrang, yun nga, sobrang advanced na ng AI na nakakapag-isip na siya talaga mag-isa on its own. Paano kung maging ganun siya, pre, no? Kumbaga, maging rogue AI siya, pre. Tapos ang goal niya is to eliminate mankind, pre. Ayan, oo. Tangina, no? Paano na lang pag ganun, pre? Parang diba? Parang yung nangyari sa pre, yung kay Will Smith, pre, AI din yata title nun, pre. AI ba o iRobot? iRobot, pre, di ba? Kumbaga nag-atlas yung mga robot, pre. Oo. Tuta, paano pag ganun, pre? Paano magkatotoo yun, pre? Putang ina. Hindi ko alam. Sana kung mangyari man yun, ha? Knock on wood, ha? Sana wala na ako dito sa Earth. Oo. Pero pre, magandang natin, baka pwede nating i-expand, pahabain sa susunod na episode or couple of episodes, pre. Pwede nating talakayan yan, yung mga bakabagong technology, yung mga pwede tayong gumawa ng parang conspiracy theory o kaya yung prediction, parang ganun, pre. Baka pwede natin gawin yun. Ililista ko na yan. Magandang pag-usapan yan. Maganda. Oo, kasi may abangan na naman kayo, mga katotpi, ha? Katotpi. Kasi talaga, pre, iniisip mo pa lang, eh. Di ba? Paano kung, tsaka, pre, the matter of fact na may pelikulang naiisip yung ganun. Tapos, nakikita mo yung nangyayari sa paligid mo, it's leaning towards that. Nakakatakot talaga, pre. Oo, boy. Hindi, kumbaga parang yung mga dating science fiction nagiging science fact. Diba? Parang ganun eh. Totoo. Yung dating pangarap o imagination lang ng tao nagiging totoo na. Parang ganun. Totoo. So, which is nakakatakot. Medyo yun nga, medyo scary shit. Oo. Putang ina. Kung sira-sira ulo ka, parang nag-doomsday prep niyan. Doomsday preppers. Gano'n. May ka. Ang dami natin pwedeng from doomsday preppers, kung paano mag-i-end yung mundo, ang daming topic niyan, pre, na pwede natin talakayan. Pwede nga yung mga aliens. Wow, para lang may iba tong... isa pa yan, pre. Magandang topic yan, pre. Paano? Well, yun nga, 'di ba? Speaking of aliens, pre. Sabi nga, 'di ba, ang universe, pre, it's never ending, pre. Oo. So parang magtatanong ka na ba? Imposibleng tayo. Oo, tama, 'di ba? Parang sa laki-laki ng sabi nga nila vast or never ending ang universe at ang dami-dami mga stars, mga Earth-like planets. Parang tayo lang ba talaga ang tao? Di ba? Pare. Okay, maglilista. Mga katotpi, maglilista na muna ako. Sige. Papa din, ituloy-tuloy mo muna yan. Isipin mo, pre, paano din kung kunwari, di ba? Teka lang, nangangatay ako eh. Paano, parang nangangati utak ko, pre. Paano naman, pre, kung kunwari, di ba, we were made to believe na may universe, pre. Oo. Pwede, parang diba? Men in Black, yung pala nasa maliit na keychain. Pero, or, paano kung talagang tayo lang pala talaga? Tapos lahat ng nangyayari sa paligid natin, yung umaaraw, umuulan, and all that shit, kung lang pala yan, pre. Tawag dito? Alien lang pala yung nagko-control. Oo, parang parang Truman Show. Parang nasa isang bubble lang pala tayo, pre.
yung space yung tawag ito yung moon landing talaga hindi talaga siya totoo. Kasi nga pre, di ba? Ang daming conspiracy niyang moon landing na yan. Di ba? Sabi nila, puta, it's made. Yung sa kanta ng Red Hot Chili Peppers, pre, yung Californication, di ba? Parang space, sabi nga nila, space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In the Hollywood basement. Yes, sir. Diba? Paano mo yun? Alam mo yung speaking of that, kung a-analyze ko yung kanta na yun, pre, nangyayari lahat yun ngayon. Di ba? Kumbaga timely. Kumbaga, the time is now for that discussion or the lyrics of that song is very timely. Kahit lumang kanta na siya. Totoo. Tama na. Boss, medyo baka humaba na. Pre, feeling ko pag yun ang diskusyon natin, baka umabot pa kahit mga hanggang madaling araw tayo nag-uusap. Hindi matatapos mala Joe Rogan ang datingan natin noon, pre, pre, the Joe Rogan experience. Pero wag kayong mag-alala mga katotpi. Habang nagsasalita si Papa Dens, nakikita nyo, busy ako, inaano ko na yan. Pwede na naming isunod yan kung magugustuhan nyo. Depende sa pero yun nga, tulad nga, sinabi ni Papa Dens, masyadong maraming topic at masaya-sayang topic to. Kung gusto nyo, pahabain namin kung gaano kahaba gusto nyo, kung interesado kayo. Diba? Pwede tayo magkaroon ng special episode na may mga guests. May mga guest tayo na mag-share ng kuro-kuro nila tapos extended version natin. Pwede ganoon. Pwede rin part 1, part 2, iba-ibang tao, di ba? Pwede rin para may susubaybayan kayo, di ba? Gandang idea. Masyadong, pare. Kumbaga, kami naman, ano lang naman namin yun, guys, Again, hindi naman, siguro, curious lang kami sa mga ganung bagay din, pero hindi naman talaga kami like certified na kumbaga lang namin yun. Kagaya nga ng pamagat nung natin, the opinionated titos, parang opinion lang namin yun or kuro-kuro lang namin yun sa mga bagay-bagay. Base sa mga napapanood namin, ganun. Diba? Hindi talaga tayo legit na conspiracy theorist. Kumbaga, masarap lang siyang pag-usapan, di ba? Entertaining. Diba? Since gusto naman din entertain ng ating mga katotpi, maganda nga yun, di ba? Magandang topic yan. Bago ko makalimutan, Papa Dens, medyo marami-rami to. Nag-login kasi ako sa Facebook kanina at nakita ko may mga new followers, Iisa-isahin ko na lang, Papa Dens, kung iyong mamarapatin, Sige, sir. G. Fire away. Thank you. Welcome to the Opinionated Titos, yung mga nag-like sa Facebook natin. I'm sorry if mabutcher ko yung name nyo or yung code name nyo, whatever. But here it goes. Biohelm Sarelf. Nash Naringahon or Naringahon. Michael Sunga. John Jagger Carrillo. Silawan Rex, Abdul Basir Asi, tapos si Mel Andaya, siyempre, ito pre, kilala mo to, si Trattel PH or si Trattel PHI. Si Idol yan. Si Carrots. Si Carla. Si Albert Ramos, si Jolix Stats Lumayag, Gino Ibanez. Ito ba yung Ibanez na na kilala natin? Hindi. Hindi. Iba to. Solido Motovlog. Solido Motovlog. Ma-check out nga to. Si JRM Dio Careza at si Hyder Lincolnberry III. Yan. Maraming salamat po sa pag-like ng page namin at hopefully makasubscribe din kayo sa YouTube channel namin at ang aming Spotify. Yan. Maraming salamat po. Thank you. Pre,
alam mo, pansin ko siguro, may, nung na-review ko yung natin nung nakaraan, hindi naman marami, pero may mangilan-ngilan na mga motovloggers. Feeling ko, yun eh. Ewan ko kung nagustuhan ba nila o against sila doon sa kamote episode natin. Feeling ko ganun. Hindi, kasi pre, kung aanuhin mo nila, kung papainggan naman nila or again, sabi mo nga at sabi namin paulit-ulit, opinion namin ito. Maaring taliwas sa belief nyo. Pero at least we said our piece kung ano yung sa tingin namin acceptable para sa amin. At katulad din ng paulit-ulit na sinasabi ni Papa Dance, kung ayaw nyo, tangina, gumawa kayo ng sarili nyo. Sa inyo, tangina, gago pala kayo. Ba't kayo nandito? Pero again, kung nandito ka para mambash, pero pinanood mo kami, salamat. Oo nga pala, Papa Dance, baka makakalimutan ko rin, shout out si Alex. Yan. Oo, si Alex. Bagong natin yan, bagong follower natin yan, yung anak ni Uncle. Yung anak ni Uncle. Joke lang. Inside joke yun. Yun yung, kung naano nyo si Tito Pot o si Uncle, ang sabi niya may anak-anakan siya sa office. Yan. Yung tinutukoy niya si Alex. Shout out. Shout out. Isang malaking shout out sa'yo. Kung hindi na namin babanggitin yung last name mo, kilala mo na kung sino ka. Kilala mo na kung sino ka. Ayan. Sige, Papa Dance. Tsaka, ayun, parang medyo mahaba na tayo. Pero, again, yung mga nakikinig sa atin, subscribers natin, or kung nakikinig ka, don't forget, like, share, subscribe, comment kayo kung kahit anong Tsaka, ayun nga, since yung ending natin, medyo, magandang, medyo, napaka-vast. Juicy Abang-abangan nyo yan, guys. Lulutuin namin ni Boss Lots. Yes, sir. Para maging, alam mo yun, kapanapanabik ang mga susunod nating mga episodes. Pero again, hindi lang naman tayo doon na magfo-focus. Marami pa kayong aabangan sa amin. So, watch out. Watch out lang. Wash out. Wash out. Parang shout out. Ayan. So again, maraming salamat po sa mga nakikinig, bashers, haters, at syempre sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Thank you. Nagmamahal sa amin. Thank you very much. Yes, sir. Again, this is your boy, Boss Lots, your tito sa kanto. Sir, and si Papa Dencio, ang titong galit. Ayan. Muli, Sen. Maraming salamat po, and we are out. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Titos.